Mayong gabi ka na tanan. Okay, salamat, Brother Iman. Di mas kay Brother Sean. So, again, ayong gabi ka na tanan. Malipayan bang tanan? Say amen. So, ang hatagan ako pagtagan sa karoon gabi itong mga sa atong mga prayers, itong mga may sakit. Okay, murag nagabalik na po ang trangkaso, hilanat. Diba? So, pray na to sila, mga kaigsunan, even man sa mga kaigsunan na to na nakaroon sa hospital. Even gusto nga nagpaminaw karon kami mag-aampo na ikaw mag-aampo no ikaw na kadasik na maka-recover sa mga ginabati sa grasya sa Ginoo. Atong mga prayers karong gabi pagkatubaw sa Ginoo. So, please open your Bible and Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. Akan atong pagbabasa ng verses 1 to 6. Isipin sa atong pagpadayon sa atong list last Sunday after service natin. Okay, sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 6. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy king, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest. Okay, shall we pray, Lord, our loving Father? We thank you so much. So, sa pagpapalinggo, labi na naging kagabihan, nga kami makasimba ng pagkiyak kanimo, the study of the word. So, please guide us. Nining pagpalain na, nining na insight, the blessedness of the vision, nga kung sa iyo, palain mo kami nga ina-encourage sa Diyos, nga kung kami lang patinuman, diha sa imong kabubutan, naghan ka mga panalangin ka, ianda ka na sa umago. So, i-bless ang tanan, nga maminaw ka ron. Nining namin sa iyo, Diyos, sa tanan nga itang nining na pagtigo, ubusan sa mga kaisunan ko, nga nasa ilang panimalay karon, o bisan asa mo silang malugar sa Karabino. Ako nag-aampo iya kanino. I-extend mo ang balahan ng mga kamot. Araw po sa ilang mga pag-ampo. O labi na ginapatong may mga sakit. Nihinto ang Diyos. Lord, wala lahing kaling mga mahimo. Napan kami, ibubihatan o kahigayunan na sa tanan ng oras kami makahipong makatuol iya kanino. Kung saan ang mga panginahangan, tungkol kaya ikaw ang mga Diyos na dalang sa tanan na mga panginahan. So, ubalik kami ini kagabi. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, the blessedness of the obedience. The blessedness of the obedience. Now, para natin may kaluhan, tanan kita nga safe nga midawat na sa atong Ginoong Kristo. So we are blessed with all spiritual blessings in Christ. So panalanginan ug igo kayo sa tanan nga mga espirituhanon nga mga panalangin diha ni Kristo. Una,
salvation. Then, sunod, mga kaisunan, pagkadaghan ng mga blessings. Ang buot nga igahatag kanato sa Ginoo. Apan, kining ato nga teksto sa karon, usap kini ka matawag nato ang condition. What the Bible says, and verse 1, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will sit on high above all nations of the earth. Now, ang condition din ginatawag nga diligently, okay, hearken diligently unto the voice of the Lord. O kini mahitabo kung ikaw sa makugihon, maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo, nga imong Dios sa pagtuman og sabu, pagbuhat sa tanan niyang kasugwan, ako nagsugod nimo niining adlaw. Nga ang Ginoo nga imong Dios mo pahimutang kanimo sa itaas labaw sa tanang kanasuran sa kalibutan. Then verse 2, and all these blessings. So that is the condition. Condition. So in Deuteronomy chapter 28, now kini nga tawag nga versikulo o chapter and verses 1. In chapter 28 verses 1. Now, to asa ba kini nag-end, kini nga versikulo. Now, okay. In verse 68. So, pagkahaba kini nga chapter. So, in Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 68. Now, ang blessings nga na-record ni Ili o naisulat, okay, are but figures of the true shadows of better things to come. Now, so maabot kini. Okay, for all those who are obedient to the will of God. Dili lang kini sa tawag nga so maabot pagod sa kadugay nga panahon. Apan dinhi makita nato kay una gayud nga panalangin nagsugod na kini. Now, okay, no? Nagasugod na kita nato tungod kay kita ipanalanginan na una gayud sa spiritual ang ginatawag nga salvation. So obedience is always connected with blessing. Okay, mao pa na ang tanda nato nga once nga ang pulong sa Ginoo, okay, ato kining magpaminawan, okay, ug ato kining pagatumanon unsa condition. Okay, buhaton nato kini. Now, kita iyang ginatawag nga panalanginan. Amen. Okay, may condition. Buhaton kayo. Tumano nato kini. So, pagkadaghan sa mga blessings nga giandam kanato sa Ginoo. So, bisan pamandikan to Genesis to Revelation, okay, no? Atong namatignan daghan nga mga tao nga maalamon sa Biblia. Okay, mahimo na itong abtik. Abtik kayo. Memorize nila, Genesis to Revelation. Wa pa ganit tapos ang Christian. Kaya nabawa kabalo na siya. Na mga kaisunan. Ang blessing, iha sa tawag nga pagsunod o pagbuhat ni ini. Amen. Bisan pa man, memorize na ito kining mga versikuluhan. Gikan in Genesis to Revelation. Kung wala na ito kinigin-apply sa akong kinabuhi, walay panalangin. So, obedience is always connected with blessings. As disobedience is with the curse. Now, atong natun-ani, atong nagligad nga, okay, Sunday afternoon, sa atong service, the blessedness of the obedient first, the obedient life will be blessed with material comforts. Now, material comforts. Di una gay ang spiritual, din higiingon ang material. Now, muna siya kinahanglan na to og mga material ng mga butang. Gingon din ni comforts kaharuhay sa mga material.
Apan ang condition, una gayon, kung ikaw magkuman ka. Di ba? Bubuhat ka, sinasulti sa Ginoo, ikaw pagat panalingyan sa tawag nga, mga material, mga kaisunan. So, kaya kinahanglan pa man nato kini kay buhi pamanta. Napaman kita din sa kalibutan. Nauna ha, tanda na to spiritual dahil sunod sa mga material ng mga butang salvation gayon. Di pwede nga una ang material. Kaya ang mga material din sa kalibutan, lumalambay lang. Mga bulok na. Dahil ikaduha din sa atong natunan na legal, the obedient life will be blessed with unfailing protection. No? Tandaan na ito. Pinakaminungdangan gayuning protection. Okay, isgutan na ito ang tawag ng protection din ng dini. Hindi lamang sa tawag na physical na ito. Ubusaw. Mga kaisunan sa atong tawag spiritual usab. Sa atong maso. No, tandaan na ito. So, tandaan na ito. Isip kita nga mga Christians, ano na kita yung natawag ng kaaway. Okay, kaaway. Tulong na itong kaaway. Na ang Diyos, andang na mag-protection ka na ito, once kita nagmatinumanon o padayon na nagabuhat sa iyang kamandini ka na ito. So, unang nga kaaway, the word of peace is iman ining kalibutan. Then, ikaduha, ang unod, the lust of the flesh. Then, ang ikatulod, the devil. So, that is our enemies. So, tulong, nauna-una ito ka na. Dili sa iyo. Kung kita lamang, dili na ito ka na makain. Ganyan sa karon, na ang ginong mag-auban ka na ito. O, ang sword niya, the sword of the Holy Spirit is the Word of God. Amen. Kinahanglan kini nato. So, kung wala ang Word of God, the sword of the Spirit, wala, paano natin sila mapindi? Then, ang ikatulog, the obedient life will be blessed with prosperous work. Now, tandaan ninyo, ang kalibutan, ang kalibutan nga tawag nga pamaagi sa tawag kung paano kita oswahon. Okay, sa atong mga ginabuhat, ano na kinilinaksyon. Ka na, na-experience siya, bugid ka na kanyan. Maabot ang panahon, bisan kung saan kang alam na tanong, maabot ang panahon. Tingala ka na lang, murag diya ka na tanong. Isita ka ang buwan. Kapag din, pag once ang condition din, pag kita magmatinumanon, diha sa atong kinabuhi, okay, mabulangan. O ba ang pagpuswag sa mga buhat nato? So, walay katapusan ang pagpuswag. Hangkos kamatayon din yung kaisunan. Then, ay ko pa pinido, obedient life will be blessed with abiding fellowship. Okay, abiding fellowship. Ang pagkanin doon, hindi mo, kauban na ito. Kauban. Naon-naon na ito. Sa karoon nga panahon, kauban na ito ang Ginoo. Kana ito ang tao na bulag niya sa Diyos. Okay, no? Apan sa karoon, kauban na ito. Ang atong Ginoong inspiration with the presence of the Holy Spirit. Amen. So then, ang ikalima ninyo, the obedient life will be blessed with powerful testimony. Ang so ang inyong testimony. Kung maguba na gani ang atong testimony, the tao ka na nagalakaw, walay ulo. Ana siya. So, the obedient life will be blessed with powerful testimony. Una siya ang pinaka-kuyaw sa mga pastor. May mga pastor na makasakay ng motor, makita na may angkas, lahit na dahil sa panglantaw eh. Di ba? Wala si kay Balon. Atong nakakita, wala si kay Balon. Pawangkod niya dahil ito. Angkas sa motor. No? May paringgo pa niya ito. May kauban kong ma-preacher. Misulo lang kong barba. Dili niya nga tawag. Musulod kay kung musulod ka dahil yung bar. Mag-inom ka dahil dito. So preacher siya. Dahil pagsulod niya ang bar, na nakakita na ito kaniya. Ang problema pa ko ron, pagsulod niya sa bar, dito pa siya nilingkod sa may mga butilya ba, sa beer. Nga iya kini ka customer na nigawas na, nihawa. Now, ang sulod siya sa beer, sa bar, kung kay aduna siya tuyo dito, aduna siya friend,
Kumbaga pa, iimbitahan niya na muating taong prayer meeting. Ang problema karon may nakakita na ito kanina. Nga ingnon dahil nga nakita ko si brother ba, nag-inom og beer. Karon bubang niya nga testimonya karon kay pagkatabian gikanat dayon siya. Kalisod ba ano itawag nga bawion mo da mabawi na kay kanat mo. Pero tungod sa aduna sa testimonya ngayon nga maayo, nga dili niya gayud kay na mabuha. So bisan pa man unsa na umarag na ang tawag ng mga tabi, eh, wala man siya nang ilabot. Diana nga beer. So sa kalugayan, nairis na. So dili sa yun, mga kaisun. Gamay na ngaliyong nato, isip kitang makaswanan. Ang testimonya nato. Eh, man, sa atong masilingan, kita lang gidabantayan eh. Di ba? Kita lang gidabantayan. Salamat po dito, dahil yung masilingan. Ako naalagay yung gadagdan. Grabe naman. Bantayan nyo ba? Grabe sila. Buntag sa Domingo, simba, hapon, simba. Pero dito na siya po yung simba. Bantayan. Nag-berkalis na simba ka po. Okay, sa makakusog lang ang imong matingog, may mo na yun na. Paglapit mo sa pagsimpod ka naman. Isdili ka pong singgit. Wala siya kumalo, naipit ka itong iyong matingog. Grabe, no? Ano nga? Now, mga kaisunan, yung testimonya na ito. No? The obedient life will be blessed with, okay, powerful testimony. Ito na siya, may hata na kayo. Ang pusga nung na testimonya, ado na rin nga. Ang nga matang isa sa tuwan, ado na nga tawag na testimonya. Mao kini ang ikaduha, nga usab nga tawag nga hinagiban na to. Okay, no? Napalaban na to sa kaaway ang ako nga testimonya. Ang ingon Biblia, powerful testimony. Diba? Sa pag-once nga makashare ka sa tawag ng gospel, una, dili ginato kanus sa nga malikayan nga mag-share usab nato. Okay, ado na kita testimonya, paano ba kita na-save? Diba? Now, what the Bible says in verse 10, all the people shall see thou art called by the name of the Lord. Ang tanang katauhan makakita nga ikaw gitawag pinaagi sa ngalan sa Ginoo. That is a powerful testimony. Diba? So those called by His name are to be rolled over by Him. Isaiah 63. Now, what the Bible says in Isaiah 63, verse 19. Okay. Kadtong gitawag sa iyang ngalan ay mangulo ibabaw nila pinaagi kaniya. So those called by His name are to be rolled over by Him. So if the Lord rolls over us, then the savor of His name as ointment will be poured. So the name of the Lord upon us implies His life and character begotten in us. So this is the life, which is the life that lightens the path of sorrowing sinners and their search of salvation. Let your light to shine before men. Amen. Saan na lang kumadaot na ang atong testimony. What the Bible says, ang imong kahayag ingon nga mosilya una sa mga tao. Amen. So, mo kini ang ikalima. So, the blessedness of obedience. Okay, the obedient life will be blessed with powerful testimony. Amen. Paano ba mahimong mag-usgan kining atong testimony? Ano na kita yung tawag ng pag-amping. No? Pag magguba na gani ang atong testimony, what the Bible says in verse 2, all the people shall see, ang tanang katawhan, makakita nga ikaw gitawag pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Isa usab mga kaigsuonan kini maka-encourage, makadasig. Nga bisan pa man kano sa okay no, yung mga pangitabo na asa ka ba gasimba brother?
Asa magawag? Simba sister. Di ba? Nakita niya ang testimony ba? Nindot ba? Sa Bible baptist ko nakasimba. Pwede ko ba mauban sinuha? Di ba? So, tungod ka doon siya nakita na maayong testimony niya dahil sa kanino. So, wala niya daghan na istorya. Sila mismo ang tawag nga mag-offer ka sa ilang pagalingon. O matanggay silang pagalingon. Uban ko sa inyong kuasa ka na kasi. So the object light will be blessed with powerful testimony. Pag ikaw, patinumanan ko diyo sa Ginoo. So the object light will be blessed, verse 1, the object light will be blessed with abundant supply. From the word abundant supply. Okay. The Lord shall open unto thee his good treasure. What the Bible says in verse 12. The Lord shall open thee his good treasure. Ang Ginoo mo abli nga na kanimo sa iyang maayong bahandi. Now, what a privilege to have the treasures of his infinite grace open to us. Now, mauwi kini mga kaisunan. Naluwas ta sa grasya. Amen. Dili baylo. Muna sa karon ng panahon, daghan karon ng gagalawas. Okay. Walay doktrina ginadala. O sino tamo sa spiritual mong kinabuhi? Kulang kay doktrina. Okay, kung sa ka, okay, tuman ka lang na tuman, dili sa grasya. Amlo adunay, musangko na siya. Apan sa karon, mga kaisunan, grace, hangtod sa hangtod ini. What a privilege to have the treasures of his infinite grace open to us. The obedient life will be blessed with abundance of life. Mahitabo lang kini pag ikaw naluwas sa grasya. Dili pinaagi sa pagsunod sa balaod. Amen. Amo na ang laban kay makaisunan kung paano ta ginampingan ang atong doktrina. Grasya. Muna may bawaan ko sa nato. Kita nga mga Christian sa karon nakahibalo ka kung unsa ang doktrina. Kay mao kini ang number 1 kay binatarget sa kaaway nga maguba kini doktrina. Pero kung magkinabuhi ka isip Kristohan, wala ka nakahibalo kung sa doktrina, kung sa mitabo sa spiritual mo. Ano na ba yung tawag nga abundance of life? Wala. Putol ka na. Wala yung mahitabo. Gusto mo ma-mature sa spiritual? Wala. By grace only. Amen. So, this he hath done. Okay. Kini ay iyang gihimo. He hath done in the gift of his Son and by the ministry of the Holy Spirit. Now, paano kini gihimo? Okay, ha? Kini ginatawag abundant supply. Paano kini mahitabo? Paano kini gihimo? Okay, ini ay iyang gihimo nga gasa ang iyang anak o pinaagi sa tinugyanan nga balaan nga espiritu. So the things which are freely given us of God, ang mga butang, asa ang kagawasan gihatag kanato sa Dios. In Christ are abundantly plentiful and unspeakably precious. So, pray kini nga iya kini gihatag nganhi kanato. So, who shall ever be able to exhaust the unsearchable riches of Christ? Kinsa ba sa bisan kanusa ang makahimo sa pagpahugaw sa dili masusi nga mga bahandi ni Kristo? So when the Lord opened for us this treasure, He opened our supply for time and eternity. Hangtod sa hangtod kayo dito. Muna siya ang pagkalingkod sa grasya ba? Muna siya mahitabo lamang din. By grace. Sa grasya. Padahal pasaka ka ba? Okay. Pasaka. Ano mong pinabo? May susigon ka. Ang atong pagpanginabuhi kayo, kay what the Bible, unsa man ang ikauno, ginasulti, the obedient life will be blessed with abundant supply pag matinumahan ta. Now, in the last day, the obedient life will be blessed
with special honor. Special honor o tawag na special nga tawag na pagpasidungog. Okay. According to verse 13, the Lord, in the first statement, the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Now, ang Ginoo mohimo kanimo according to verse 13, no? And the first statement, ang Ginoo mohimo kanimo nga ulo o dili ang ikog. O ikaw mahimo nga labaw lamang, o ikaw dili mahimong ilalong. Now, this will, of course, be felt in the latter days. Kaning verse 13. Now, kini ay kinabubuton nga pamaagi sa pagtuman sa ulahi nga panahon. Now, when Israel, okay, kanina tawag na landong sa blessing sumaabot. Now, when Israel, as God's ancient people, shall be restored. Okay. And when the peoples of the earth shall be blessed through them. Now, giingon ni sa higayon nga ang Israel ingon nga Dios ingon sa Diyos sa mga katigulangan nga katawan, mga balik. Now, sa ulihin ni siya kay karon ang Israel, wala man nila gidawat ang Bisaya dinhi sa karon. Okay, wala nila gidawat apan sa ulihin kining landong sa tawag nga blessing sa umaabot. Now, ang Israel dinhi manumbalik na to sa Ginoo. Ilo na nila kining si Jesus. Nga mo di ang Isaiah, nga sila mismo nagpalansang niini. Now, in Isaiah chapter 9, verse 15. Now, okay, this will of course be fulfilled in the latter days, uli nga panahon. Now, when Israel as God's ancient people shall be restored, in Isaiah chapter 9, verse 15. What the Bible says in Isaiah chapter 9, verse 15, the ancient and honorable, he is the head, and the prophet that teacheth lies, he is the tail. Now, ang tigulang o dungganan, siya mao ang ulo o ang propita nga nagatudlo sa baka, siya mao ang ikog. Now, ipasabot niini ang Israel. Nga kung sa di manumbalik na diha sa Ginoo in the last days. Iluho na kiningila si Jesus Christ. Kaya in the latter days, sa ulihin na gayon, mubalik si Jesus Christ din sa kalibutan, dili niya rapture ang rapture, okay. Dala na dito, apan sa ulihin nila, mubalik pa ng Ginoo na din. Ang rapture, dinilang na sa tawag ng panganog, dili siya munaog. Apan sa latter days gayon, mahitabo, Jesus Christ mubalik na gayon, kinsang balikan niya, kining Israel. O diha na siya ilhon karon. The obedient life will be blessed with special honor. Nakiling Israel, inisip niya nga iya kining atawan. Muna siya ang purpose of Jesus Christ na mabalik pa din sa ulihin na kayo ng panahon. Then according to Romans chapter 11 verse 26 and Romans chapter 11 verse 26. Now, and so all Israel shall be saved. May dapat nini. Maluwas ng Israel. Di ba si Paul, grabe ng iyang ampo sa iyang mga kaisuunan ng Israel? Ng mga luwas sila. And so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. These words also have a message to the present believers. Now, dili lang kini sa tawag ng Israel. Dili lang kini sa tawag ng Israel. These words also have a message to present day. Okay, tinatawag na sa karon mga magtupo believers. Okay, thou shalt be above only. What the Bible says,
thou shalt be above only. Your life is hid with Christ in God. What the Bible says, above only. Therefore, set your affections on things above and not on things on the earth. Nga mga kining, the obedient life will be blessed with special honor. Dili lamang kining mga Israel, kundi usab kita nga mga magtotoo. Kaya ang atong kinabuhi, nakatago uban ni Kristo diha sa Dios. Labaw lamang. Busa ipahimutang inyong pagbati ngadto sa mga butang sa itaas o dili sa mga butang asa dinhi sa yuta. Ye are from beneath, but ye are from above, born from above. Duha din niyo. Kaning sa ilalom, sila ay gikan sa ilalom, apan kita ay gikan sa itaas. Gianak gikan sa itaas sa mga tao nga naborn again ta. Okay ha? Naborn again ta. Born from above, and one with him who is now set in the heavens far above all. Okay, in Ephesians 1:20, then 21, in Ephesians 1:20, which he wrote in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places. Asa sa karon ng atong Ginoo? According to verse 20, nga iya gibuhat diha ni Kristo, sa diha nga siya mibanhaw kaniya, gikan sa mga patay, o mipahiluna kaniya diha sa iyang kaugaling tuo, nga kamot diha sa langit nun nga mga dapit. Then sa verse 21, for far above all principality, in power, and might, in dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. So, the obedient life will be blessed with special honor. Apil tani ini mga kaisunan. Amen. Special nga pasidunggan na maging hit. Dili lamang ang Israel, mga kaisunan. So, kini pito mga kaisunan. First, ako balikan para ato kayo di malimutan. No? The obedient life will be blessed with material comforts. Pag magmatinumanon ka, matinumanon ang kinabuhi. The obedient life will be blessed with unfailing protection. Kadua. The obedient life will be blessed with prosperous work. Number 3. Number 4, the obedient life will be blessed with abiding fellowship. Then 5, the obedient life will be blessed with powerful testimony. 6, the obedient life will be blessed with abundant supply. Then, ang last ini, the obedient life will be blessed with special honor. So these figures are the true shadows of the future thing to come for all those who are obedient to the will of God. Shall we pray? Lord, our loving Father, we thank you so much, Lord, for the word of God. Thank you for guiding us tonight. In Jesus' name I pray. Amen.